bahagyang tagumpay. Yan ang turing ng ilang driver sa pagpapalawig ng deadline para sa Public Utility Vehicle Franchise Consolidation sa April 30. Nakalipas na ang dating deadline na December 31. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Miyerkules ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin ang consolidation period para sa mga hindi nakapagkonsolida dahil hindi umabot sa cut-off. Hindi po dapat in-extend ito ng 3 months, 6 months o 1 taon. Ang panawagan po natin sa ating Pangulo, hindi po mawala ang ating mga prangkisa. Magpatuloy po ang aming hanap buhay na kahit hindi po kami nagko-consolidate, pwede naman po kaming mag-modernize. Ang equivalent po ng 30 kooperatiba na hindi na po nakakabiyahe dahil sa laki ng utang ay umaabot po ng halos 1,000 na. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nakapagkonsolida na ang 75% ng mga jeepney. Sa isang pahayag, hinimok ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis ang mga natitirang PUV driver at operator na samantalahin ang pagkakataon para mag-consolidate. Pero ayon sa Manibela, may ilan nang nagsisisi sa kanilang desisyon. May mga application na tayo ng for withdrawal na mga naunang nag-consolidate o mga kooperatiba na talagang nalugi na. Yun ang masakit dito. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, may ilang lider ng mga kooperatiba na nagtanggal ng mga miyembro para maibulsa ang kita ng lahat ng driver. Sabi ng transport group na Piston, handa itong patuloy na magprotesta hanggang ibasura ang PUV modernization program. Inaprubahan nitong Miyerkules ng isang House panel ang resolusyon para sa pagbago ng deadline sa gitna ng umano'y major issue sa programa. Agatha Gregorio, CNN Philippines.